Voluntaryong sumuko si Senator Jingo Estrada sa PNP-CIDG matapos na-issuehan ito ng Sandigan Bayan ng arrest warrant kaugnay ng kasong plunder at graft charges. Sa press conference, giniit ni Estrada na haharapin niya ng diretsahan ng mga paratang at hindi gagamit o hindi gagamitin ang Senado bilang panangga nito o hihilingin ang Senate custody. Inihayag din niya na hindi muna siya tatanggap ng sweldo habang nililinis ang kanyang pangalan. Radyo natin nationwide! Yan pala yung ina-announce niya kahapon sa press conference na hindi daw siya tatanggap ng sahod para daw syempre. Wala ka nga eh. Pero meron kasing mga di ba, official. Huwag na nating sabihin mga senador. Nawala pero sumisahod, di ba? Sana all talaga. Happy Tuesday, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang tamang petsa ngayon, June 2, 2026. Sa araw ng Martes ngayon, ako tataas. Tataas ba o babawas? Sa crudo, tingnan ho natin mamaya ha. Sa kala ni partner Angelo Palmones, kasama po ninyo ngayong umaga, Cheska San Diego, Bobadilla. Radyo natin nationwide! Sa mga headlines natin ngayong araw ng Tuesday. Senator Jingo Estrada nakapiit na sa Quezon City Jail dahil sa kasong plunder. Solid Block 11, kinastigo naman ang pag-boycott ng mayorya sa session kahapon. VP Inday Sara Duterte nakahabol sa deadline, ilang maletang sagot sa articles of impeachment na isumite na sa Senado. Big time na all-price rollback, aarangkada na ngayong araw na ito. Ang Pilipinas at Vietnam lumagda sa 4 na kasunduan. At 45-year-old na lalaki patay naman sa pananaksak habang naka-Facebook Live sa Parañaque City. Radyo natin nationwide! Tayo po'y napapakinggan sa mahigit 100 at mga 100 na mga radyo natin stations Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo rin po ay live na mapapanood sa Facebook and YouTube. Hanapin nyo lamang po radyo natin nationwide. Sa ngala ng buong pwersa ng radyo natin, makakasama nyo nga po ako hanggang 8:30 ng umaga. Sa detalye ng mga balita, nakapiit na nga sa New Quezon City Male Dormitory Jail sa payata si Senator Jingo Estrada dahil sa kasong plunder. Kasunod yan ang arrest warrant na inilabas ng Sandigan Bayan 5th Division laban sa kanya dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa maanomalyang flood control project. Pasado alas 8 nang dumating pasado alas 8 kagabi nang dumating si Estrada sa QC, Quezon City Jail, sakay ng puting Lexus na SUV kasama 2 police motorcycle escort, 1 police coaster at 3 iba pang mga sasakyan. Bago yan, sumailalim muna ang senador sa booking procedure sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Una nang sinabi ni Estrada na voluntary siyang sumuko sa PNP, ngunit pinabulaanan naman ito ni DILG Secretary John Vic Remulla. Iginiit nito na inaresto nilang senador sa loob ng Senado, hindi ito voluntaryong sumuko. Radyo natin nationwide! Pinakaumano na harangin ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pag-aresto kay Senator Jingo Estrada para sa kasong plunder. Yan ang kinupirma ni DILG Secretary John Vic Remulla sa isang press conference sa Camp Crame. Kasunod yan ang kumakalat na video sa social media kung saan maririnig na nagtataas ng boses si Cayetano habang iginigiit nito na respeto sa institusyon. Bago pa matuluyang sumuko ang senador sa PNP-CIDG kasunod ng warrant ng Sandigan Bayan. Ayon kay Remulla, sinupalpal niya ang hirit ng Senate President dahil wala na umanong ganoong pribilehiyong mataas na kapulungan, lalo't nakalusot na at nakataas sa kanila o nakatakas na si Senator Ronald Bato de la Rosa habang nasa kustodiya pa ito ng Senado. Radyo natin nationwide! 11 minutes after 7 in the morning, ang tamang oras sa buong Pilipinas. Good morning sa mga nakikinig sa atin at nakatutok online. Lalo na ho yung mga nasa labas ng Pilipinas. Namimiss nyo bang umuwi dito? Ingat ho kayo dyan at patuloy na tumutok sa radyo natin nationwide.
Sa kaugnay pa ring balita ay binunyag naman ni Senator Jingo Estrada ilang beses umano siyang inalok na iwan ang independent minority o majority bloc sa Senado kapalit ng pagbabasura sa mga kasong isinampa laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Sa press conference bago ang kanyang pagsuko sa PNP-CIDG, sinabi ni Estrada na tinanggihan niya ang alok na ito at piniling manatili sa hanay ng mayorya sa kabila ng mga kasong kinakaharap nito. Ayon sa senador, hindi niya ipagpapalit ang kanyang paninindigan at ang kalayaan ng Senado kapalit ng personal na kapakinabangan. Ginawa ni Estrada ang pahayag matapos maglabas ng Sandigan Bayan ng panibagong arrest warrant laban sa kanya para sa kasong plunder na walang itinakdang piyansa. Radyo natin nationwide. Iginit naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, magkaibang usapin daw ang politika at ang pananagutan. Tugon niya ni Clavano sa pahayag ni Senator Jingo Estrada na makailang ulit umano siyang inalok na iwan ng Senate Majority Bloc kapalit ng pagbasura sa mga kasong kinakaharap nito. Ayon kay Clavano, walang sino man ang maaring magpasya para sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga nakabingbi na kaso dahil maituturing itong isang uri ng korupsyon. Ginit ng Assistant Ombudsman malinaw na hindi dapat na pinaghahalo ang accountability at ang politika, kaya ang sino mang magtatangka umano na palabuin ang linya sa pagitan ng dalawang ito, dapat din daw panagutin. Radyo natin nationwide. Umami naman si Senator J.V. Ejercito, nalungkot siya sa pagkakaaresto sa kanyang kapatid na si Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng kasong plunder, pero iginiit na dapat manaig ang katotohanan at ang hustisya sa bansa. Ayon kay Senator JV, bilang kapatid at kasamahan sa Senado, nalungkot siya para kay Estrada at sa pamilya nito, pero bilang isang lingkod bayan, kailangan daw hayaan na munang umusad ang proseso ng batas. Nananawagan din siya sa kanyang kapatid na magkaroon ng lakas ng loob para harapin ang mga paratang na ibinabato sa kanya. Radyo natin nationwide. 7:40 ng tamang oras sa buong kapuluan. Uy, nag-dirty finger at minura umano ng anak na babae ni Senator Jinggoy Estrada. Si DILG Secretary John Vic Remulla nang arestuhin nila ang senador dahil nga sa kasong plunder. Ayon kay Remulla, nagkaroon ng konting tensyon sa pagitan niya at ng anak ni Estrada, ngunit batid niya na naging emosyonal lamang ito sa pagkakaaresto ng kanyang ama. Gayunpaman, hindi matukoy ni Remulla kung sino sa dalawang anak ni Senator Jinggoy ang nagmura daw sa kanya. Dapat na may dalawang anak na babae si Senator Estrada, si Janela na siyang Undersecretary ng National Authority for Child Care at si Julien. Si Estrada at apat na iba pa inaresto ng Sandigan Bayan kahapon o kagabi kaugnay ng non-bailable na kasong plunder dahil sa umanay pagkakasangkot nila sa flood control scandal. Radyo natin nationwide. Lipat long overdue na nga yan, di ba? Yan ang pinangako nila sa atin bago magpasko na may mga big fish umano, di ba? Na mapapanagot at makukulong. O ilan na ba ang nakulong? Parang siya palang ulit simula December, di ba? Parang siya palang ulit ang naaresto. Sabi nila, mga malalaking isda, isa pa lang yata siya sa mga kilala nating malalaking isda. At June na, kalahati na ng taon. After ba nito, may aasahan pa tayong mapapanagot? Radyo natin nationwide. Dinala ng Philippine National Police o dinala sa Philippine National Police General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan matapos naman sumuko sa mga otoridad kaugnay ng kasong plunder na isinasampa o isinampa laban sa kanya kasama si Senator Jingo Estrada at iba pang mga akusado. Isa pa to sa mga malalaking pangalan. Ay kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakaranas daw kasi ng matinding high blood, hypertension si Bunoan habang sumasailalim sa booking at medical proceedings sa Camp Crame. Umabot ang kanyang BP sa 192/100.
Agad itong isinugod sa PNP General Hospital, inilagay sa hospital custody para sa obserbasyon at tamang gamutan. Sa ngayon ay nananatili sa kustudiya ng pamahalaan si Bunoan at mahigpit na binabantayan ng mga otoridad habang ito ay nagpapagamot. Radyo natin nationwide. Balita muna tayo sa mga probinsya. Ang Department of Agriculture sa Bicol nagpatupad ng mahigpit na inspeksyon kaugnay ng price cap sa imported na bigas. Pakibalita tayo sa Naga City kasama natin mula 89.5 Radyo natin Naga, si Mafe Mariscal. Mafe. Diyos marhay na aga upang matiyak ang pagsunod sa itinakdang price ceiling sa imported na bigas. Nagsagawa ng sorpresang inspeksyon ang Department of Agriculture, Region 5 sa Naga City People's Mall kahapon, Hunyo 1, 2022. Personal na pinangunahan ng Department of Agriculture Bicol Regional Technical Director for Operations, Dr. Mary Grace D.P. Rodriguez, ang isinagawang pag-ikot sa rice section ng Naga City People's Mall. Layunin ng aktibidad na beripikahin ang pagsunod sa mga rice retailer, hindi lamang sa tamang presyo, kundi maging sa wastong paggamit ng asul na price tag na itinalaga para sa imported rice upang maging malinaw sa mga mamimili. Sa isinagawang inspeksyon, 2 establishmento ang naisyuhan ng notice of violation matapos makitaang nagbebenta ng 5% broken imported rice sa lagang higit sa itinakdang 5 piso kada kilo. Ang mga may-ari ng nasabing tindahan ay inaasahang magsusumiti ng formal na paliwanag sa kanilang tanggapan kaugnay ng paglabag. At yan po ang balita sa oras na ito mula dito sa 89.5 Radyo natin Naga. Ako po si Mape Rigori Mariscal, nagbabalita para sa radyo natin nationwide. Maraming salamat, Ms. Mafe. Bagong hydropower plant naman inaasahan na makakatulong sa pagpapabuti ng kalidad at supply ng kuryente sa bayan ng Gabaldon. Makibalita tayo sa Nueva Ecija. Kasama natin mula 103.3 Radyo natin San Jose, Nueva Ecija, si Angel Valenton III. Angel. Magandang umaga. Natanggap na ng Dupinga Mini Hydro Corporation o DMHC ang Certificate of Compliance mula sa Energy Regulatory Commission para sa kanilang 5 megawatt Dupinga Run-of-River Power Plant sa bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. Hudyat ng pagsisimula ng komersyal nitong operasyon bilang pinagsanib na proyekto ng Alternergy Holdings Corporation, Markham Resources Corporation at Nueva Ecija 2 Area 2 Electric Cooperative Incorporated. Ayon kay DMHC President Jerry Magbanwa, pinatutunayan ng COC na nakasunod ang planta sa mga teknikal, operasyonal at regulasyong itinakda ng ERC. Sa ilalim ng 20 taong kontrata para sa supply ng kuryente, magbibigay ang Dupinga Hydro Power Plant ng karagdagang kapasidad sa mga lugar na sakop ng NEECO 2 Area 2. Sinabi naman ni DMHC Chairman Dexter Teng na napapanahon ang operasyon ng planta sa gitna ng pandaigdigang krisis sa supply ng langis at pabago-bagong presyo ng fossil fuel. Dagdag pa niya na mahalagang paigtingin ng pamumuhunan sa renewable energy upang matiyak ang seguridad sa enerhiya ng bansa. Para kay NEECO 2 Area 2 Board President Reynaldo Villanueva, makatutulong ang proyekto upang mapabuti ang kalidad at pagiging maasahan ng supply ng kuryente sa Gabaldon at mga karatig bayan na kabilang sa tinatawag na last mile areas ng kanilang prangkisa. Tinatayang nasa 13,000 kabahayan sa Nueva Ecija ang makikinabang sa malinis at renewable energy mula sa proyekto. Inaasahan ding makababawas ito ng humigit kumulang 16,500 metrikong toneladang carbon emissions kada taon. May 3 kilometrong concrete head race at 1 kilometrong steel siphon system ang Dupinga Run-of-River Power Plant na idinisenyo upang mapangalagaan ang kalikasan, mismong pasilidad at ang komunidad ng barangay Dupinga sa bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. At yan ang balita sa oras na ito, hatid ng 103.3 Radyo natin FM San Jose City, Nueva Ecija. Angel Valenton III nagbabalita para sa Radyo natin Nationwide. Radyo natin nationwide.